Hello guys! Welcome back sa aming channel. This is Art. And this is Les. Para sa mga taga-subaybay po namin, alam nyo po na galing po kami sa UAE. So 10 years po kami nagtrabaho doon. And after 10 years, in 2023, lumipat po kami dito sa Canada. Magti 3 years na po kami dito sa Canada. Kaya mako-compare namin yung buhay namin doon sa UAE at sa Canada. Kaya in today's video, pag-usapan natin guys, bakit ba maganda dito sa Canada compared sa UAE? Oops, bago kayo magalit sa video na to, gumawa rin po kami ng isa pang video. Yung video na yon is bakit naman maganda ang UAE compared sa Canada. Walang country na perfect. Maraming Pilipino ang tumitira at nagtatrabaho dito sa dalawang bansa na to. And meron po siyang pros and cons. So in today's video, mag-concentrate muna tayo sa isang country, which is Canada. Bakit ba mas maganda sa Canada compared sa UAE? So ayan, may listahan kami. So magbibigay kami ng 10. Yan, 10. So number 1 is pantay na sahod kesa sa mga lokal at hindi po depende sa passport. Yan napansin namin dito sa Canada guys, yung opportunity sa sahod is pantay-pantay. For example guys, ako merong times na may mga Canadian akong katrabaho, pag kinumpara yung sahod ko, mas malaki kaysa sa sahod nila. Sa UAE, hindi mo magagawa yon. Usually, or majority, mas mataas po ang sahod ng mga lokal dyan sa UAE. Sa amin din. Diba? Lalo na, ano ba yung trabaho mo dati? Sa UAE? Sa UAE. Teacher, di ba? Assistant teacher. Assistant teacher. So, 10 times din ba yung sahod ng mga lokal? Ganun nga guys. Malaki. Kaya dito sa Canada, parang mas pantay-pantay kayo. May equal opportunity kayo guys. So, number 2. Ano ba yung advantage niya? Yung number 2 is yung path to PR and citizenship. So, dito guys, kaya maraming pumupunta from Middle East papuntang Canada, meron pong chance o opportunity na magkaroon ka ng permanent residence at papuntang citizenship. So pwede kayong maging Canadian citizen in the long run. So marami pong pumupunta dito at yun po yung kanilang long-term goal. Diyan po kasi sa UAE, ang visa po is dependent sa inyong work. Yan. Kapag meron kayong work, meron po kayong visa. Pag nawalan po kayo ng work sa UAE, bibilangan po kayo, tataningan po kayo. At in a matter of 2 months yata, kailangan mag-exit na kayo ng country. Pero in fairness naman, sa UAE, nagbibigay naman sila ng mga long-term visas, katulad ng mga golden visas na 10 years, pero kailangan meron kang parang talent. Special skill. May special skills ka. Yun yung mga binibigyan ng golden visa. Which is dito sa Canada, pag nagkaroon ka ng PR, kahit mawalan ka ng trabaho, for example 6 months ka nang walang trabaho, hanggat may pera ka, hindi ka naman wala namang uwi sa'yo, mapapalaya sa'yo. Yun, kaya napakaganda pong goal nila dito sa Canada yung maging citizen. Sabi nga nila yung mga from UAE to Canada, parang pakiramdam nila sa UAE parang guest lang sila. Parang parang bisita. Tapos nang pumunta sila sa Canada, naramdaman na nila yung home. Yung parang totoong bahay mo na talaga. So number 3, yung freedom of speech. Yan, dito guys, pinapangalagahan nila yung freedom of speech sa religion, kahit ano. Pwede kang magsalita. Pwede ka makikita mo sa kalye, may mga nagwewelga doon, may mga signboard, kung ano ng mga flag na winawagayway. Hindi nila pinapakilaman yung guys kasi may freedom of speech sila. Basta wala kayong nilalabag na batas. Sa UAE po, very strict po. Lalo na kung magsasalita kayo laban sa government, kung meron kayong babatikusin, or magkokos po kayo ng kaguluhan. Katulad sa nababalitaan yung nangyayari sa Middle East ngayon, sa UAE. Marami pong mga kababayan natin ang nakulong
Kasi po nag-send po sila or nag-post sila sa social media ng mga AI o mga totoong video ng mga missile na hindi dapat pinopost sa social media kasi magkukos po siya ng panic. So yun po, bawal po yun. So sa mga religion, hindi basta-basta kayo pwedeng mag-practice doon ng inyong religion na hindi registered yung lugar. So yun, marami pong policies and kailangan alam nyo po na ano po yung policy sa UAE kasi very strict po doon. Yan. Number 4 is madaling magkaroon ng property. Dito guys, karamihan minsan nga kahit hindi pa PR, bumibili na ng bahay, kotse. Ang napansin lang namin guys, madali po Pag pumunta kayo ng bangko, pumunta kayo ng bilihan ng kotse, bilihan ng bahay, titingnan lang nila kung okay ba yung sahod nyo, tapos nagbabayad kayo ng credit card nyo, meron silang tinatawag na credit score, pwede na kayong makabili. So napakadali po sa UAE po, medyo mahirap po. Pero hindi naman ako expert doon. Kung may mako-comment kayo about that, dagdag nyo na lang sa comment section. Pero napansin namin guys, dito sa Canada, mas madaling bumili ng properties. Number 5, sa tingin namin, mas maganda ang nature dito sa Canada. Kasi po, talagang napapaligiran dito ng mga forest, mga mountains. Meron pong 4 season dito sa Canada, kaya yung wildlife, yung mga puno, tapos napakarami pong lakes dito sa Canada, kaya yung ano po dito, yung nature po dito hindi matatawaran sa ganda. Lalo na kung nandito kayo sa Alberta, don't miss na mabisita po yung Banff. Nandun po yung ano ba yung dalawang Lake Louise saka yung Lake Moraine. Yan. Napakaganda guys nun. Laging nakikita sa mga posters. Yan. Sa UAE kasi desert country siya. Kaya mostly ang makikita nyo doon is desert. Saka yung mga puno doon and mga mountains medyo dry compared sa Canada. Yan. And number 6 yung fresher air. Ito po nakita ko lang sa isang website yung tinatawag na Air Quality Index. Makikita nyo guys na napakaganda po, napakalinis po ng hangin dito sa Canada. And kung compared naman sa UAE, medyo mababa po yung yung rating ng UAE. Maybe because of the climate, meron po silang mga tinatawag na sandstorm doon. Yung air, tumataas po yung sand, which is may time na hindi po siya magandang mahinga. So yung air quality index sa UAE medyo mababa compared sa Canada. Kasi it's a thing here sa Canada yung mga air quality index, UV index. Kasi I'm working in the childcare, right? So before we go outside, we make sure that the UV index is like tolerable. Or the air quality index is like good before the kids can go outside. Kasi meron time na bumababa yung air quality index dito sa Canada tuwing, naalala mo? Ang air quality, kung may fire. Yan, pag may mga wildfire. Kasi wildfire. dito sa katulad ng tinitirhan namin sa Alberta, napapaligiran po kami ng mga puno, mga forest. So kahit hundreds of kilometers away siya, pag nagkaroon po ng wildfire, pumupunta po sa air yung usok. So mapapansin niyo yung paligid medyo hazy, may parang fog. Yun, yung air quality index, sasabihin nila mababa. Pero overall, sa everyday living, mataas po yung air quality index ng Canada. Kaya isa siguro yun sa mga dahilan bakit tatanda po. Marami pong matatanda dito sa Canada kasi siguro maganda po yung hangin, kaya very healthy po yung presko ang presko. mga nilalanghap. Yan, so presko. meaning walang air pollution dito. Yung pollution mahina. Number 7 is yung public funded healthcare, from doctor visit to major surgeries. Yan po guys, dito sa Canada kasi libre po lahat ng visit sa doctor hanggang sa mga malalang surgeries. Compared kasi sa UAE kasi more on mga private insurance company which can be expensive. So kailangan mong bumili ng mga insurance, yung mga trabaho, kailangan po nila mag-avail ng insurance para maka-avail po kayo ng mga medical check-ups, at hindi lahat sakop. Dito guys sa Canada,
public funded po ng government from check-up hanggang major surgeries. Yan. So number 8 na tayo. Meron po tayong 4 distinct season dito sa Canada compared sa UAE na merong parang 2 seasons lang. Di ko alam kung 2 seasons ba sa UAE. Kasi meron ditong winter, spring, summer, Hindi namang and winter fall. doon. Yun. Doon nga sa UAE, parang nahati lang sa dalawa. Ay, sorry. Yung parang winter season, saka yung summer season. Saka bihira po umulan doon. Siguro mga less than 10 times o less than 20 times per year ang ulan doon sa UAE. Compared dito sa Canada, may experience nyo guys yung 4 na season. At dito sa Canada, napakaganda po ng bawat isang season. Meron po siya mga kagandahan. Yan. Maganda ma-experience nyo siya. Siguro favorite namin yung fall. Personally, fall Personally, ang gusto ko. Ako rin. Favorite ko yung fall kasi Ang napakaganda. spring, okay naman ang spring. Kaso maulan, maputi. Ngayon guys, spring dito, tingnan nyo. Natutunaw na yung ice. Yan. Malapit kami dito sa river, sa Red Deer River. So, last week, umaabot na ng mga positive 16, di ba? Yun po yung ganyan po sa spring. Minsan, umaabot ng mga -5, tapos bigla na lang positive 16. Yan. Ganyan po yung season dito sa Pero Canada. maulan. Tapos, after 1 month, maulan naman. Number 9 na tayo, free education for primary and secondary education. Yan. Libre po ang pag-aaral dito mula sa maliliit na bata hanggang secondary education. And isa ang Canada sa may magandang reputation ng high quality education. Kaya marami rin pumupunta dito ng mga international students kasi dito po sila nakakuha ng magandang education. Pero kung ikaw ay naninirahan na dito sa Canada, yung mga anak nyo libre. Libre po yung pag-aaral. Which is kung nandun kayo sa UAE, pag marami kayong anak, tapos ang status nyo doon, syempre, expat, medyo mabigat po. Yeah, medyo mabigat po yung financial burden kapag nagpapaaral ka ng mga anak sa UAE. Yan. Let me just add, since we are talking about education here in Canada, plus siya guys dito sa kung may anak ka na nasa spectrum, because the government will really support your child sa lahat ng therapy ng bata na na nasa spectrum. Spectrum meaning sa mga autism spectrum, yun. Supportado talaga siya ng government. So Yes. wala kang gagastusin ng mga therapy, sa kunwari language, ang bata, sa therapy na speech therapy, lahat ng therapy na kailangan ng anak mo na nasa spectrum is free from the government. Yun na rin kasama sa number 10, yun yung tinatawag na child support. Yan. Kapag marami kayong anak, mayroon kayong anak, ina-assess po yan ng government dito sa Canada. Lalo na kunyari low wage ka or tinatawag na minimum wage. Every month meron sila mga tinatawag na child support. Yan, binabayaran ko yun ng government. As in, parang tulong na yan guys. Which is napakaganda guys kasi lalo na mahirap dito sa Canada, para mahalang bilihin. So kung sinasabi nila na mahirap mag-anak ng marami, hindi guys, pera yan dito sa Canada. Kaya nga, minsan nga sasabihin sa iyo ng mga kabayan mo dito, huwag ka matakot mag-anak dito sa Canada kasi meron namang support. Yan. May support naman ng government, which is good naman, lalo na kung low wage income earner ka. Minimum wage ka. Yan. Yun guys, yun yung 10 advantage ng Canada over UAE. So kung nagalit kayo dito sa video na to, tignan niyo na lang. For sure, meron silang comment dun sa public health. Ano yun, sabi mo? Libreng public health yun. Public health. Comment nyo na lang yung sa kasi comment guys, section. Totoo talaga, libre, pero meron siyang pero guys. Hindi lahat perfect Pero matagal, ganon. Totoo yan guys, hindi namin kasi baka may mag-comment, oo nga, libre ang dyan, pero maghintay ka rin ng matagal, ganyan. Oo guys, totoo yun talaga yan. Yun yung namin, explain namin sa second video, kaya subaybayan nyo guys, kasi yung
dalawa yung in-upload namin video. Ano naman yung advantage ng UAE over Canada? Yun naman yung second video. Sabay namin in-upload. Yun, maraming salamat guys. Maraming salamat sa panonood ng aming video. Please support us by liking this channel. Comment your thoughts below and subscribe for more. Maraming salamat. Goodbye and God bless.